Yun. Thank you po sa pagpunta, Lola. Siyempre, ganun din ang si Lolo Napoleon Lizardo. Lolo po siya ni Angie. Yun. Praise God. Talagang si Lolo, oh. Samahan nyo. Yun. Pumunta. Praise God po. I-picture daw. Pag tiyatawag, samahan nyo. Pag ano dito. Yan. Yun. Thank you po. Okay. Ganon din po. Nasa yan. Oh. Holding hands. Oh, sama na Carla. Tapos sila naman. Yan. 1, 2, 3. Saba, 1. Yun. Wow. 1, 2, Thank you, Ate Ay, sa pagpunta. Siyempre, Saba po. 1, thank you po sa pagpunta. 1, 2, 3. Saba po. Wala mga partner. Ay, Ito po, Kuya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Po tayong tumayo. Tayo po ay yumuko, tayo po ay pumigil. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise God. Oh, glory. Ama naming Diyos, buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi sapagkat narito po, Panginoon, sa iyo pong banal ng templo at nagkatipon ang bawat mga magulang na ito po ay inaari naming isang napakagandang regalo para sa aming mga anak. Panginoon, salamat po sa buhay nila na sila po yung mga magulang na gagawin ng lahat para lamang po mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sila po yung mga magulang, Panginoon, na nagtiis, nagsikap para lamang may makain at lumaki ang kanilang mga anak, Panginoon, ng may maayos na pamumuhay. Kaya Lord, kayo po yung Diyos na bukal ng pag-ibig at ipinagdiriwang po namin ang Hearts Day na ito. At ito po, Panginoon, ay inaalay namin sa mga magulang na narito. Sapagkat kung dahil sa kanila, Panginoon, nagkaroon kami ng buhay, nagkaroon kami ng mga pangarap sa buhay, nagkaroon kami ng mabuting asan, nagkaroon kami ng karunungan na lumaban sa hamon ng buhay. Sapagkat nakita namin sa kanila, Panginoon, ang pagsisikap upang may taguyod ang kanilang pamilya. Kaya Lord, tinataas ko po sa inyo mga magulang na ito sa gabi nito. Dalangin ko po, Panginoon, na sa kanilang edad na ito, patuloy niyo pa po silang bigyan ng lakas. Sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng sila'y nag-iisa, kayo po, Panginoon, magbigay ng kapayapaan, mag-comfort sa panahon, Panginoon, na sila'y may kalungkutan.
Lord, salamat po dahil narito sila ngayon. Dalangin ko po na maging masaya sila. Tunayin niyo po sila, Panginoon, ng kapayapaan, ng kagalangan. At alisin po po, Panginoon, sa gabi nito ng kabigatan na kanilang daladala sa kanilang mga puso. Ano ba ang mga bagay nila ito? Ano ba ang mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan sa buhay? I pray tonight, hallelujah, na maiibsan ito sapagkat ang kapayapaang nagmumula sa iyo, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, ay siyang mararanasan nila sa gabi nito, Panginoon. Puspusin niyo po sila ng kagalangan, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na ang iyo pong mga salita ay magpalakas sa kanila. Ang iyo pong mga salita ay maging gabay nila, Panginoon, sa mga natitirang araw at taon na nalalabi sa buhay nila. Bigyan niyo sila ng lakas na loob, Panginoon, na harapin ang hamon ng buhay. Sa kabila na sila, Panginoon, ay meron na pong mga nararamdaman. Sa kabila na meron na pong sila, Panginoon, kahinaan, Panginoon, sa kanilang mga pisikal, may mga damdamin, Panginoon, na nararanasan sila na dapat na nagbibigay ng kalungkutan sa kanila. I pray tonight na patuloy, Lord, na ang pag-ibig na nagmumula sa iyo ay maranasan nila. Upang sa ganon, patuloy ang kagalangan sapagkat kayo, Panginoon, in the presence of the Lord, there is joy. Kaya sa gabi ito, ang presensya mo patuloy na lumubog at kumilos sa buhay ng bawat isa. Lord, I speak healing in the mighty name of Jesus sa buhay ng bawat tatay, sa buhay ng bawat nanay na meron pong karamdaman. Kayo po ang Diyos, ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagana at walang bagay na imposible sa iyo. Kaya Lord, patuloy po na ang kalakasan na mula sa iyo pagkaloob po sa bawat nanay, tatay na narito. Salamat po sa mga tao nag-prepare, sa mga kabataan nag-prepare ng gawain nito para sa mga nanay, sa mga tatay na narito. Patuloy niyo pong pagpalain sila, Panginoon. Patuloy nawa, nabigyan niyo sila ng karunungan ang bawat mga kabataan narito upang hindi lamang, Panginoon, sa mga bagay na material, kundi patuloy, Lord, na ang mga anak ay makita nilang pangangailangan, emotional, Panginoon, ng physical, ng kanilang mga magulang, ang mga nararanasan ng kanilang mga magulang, na dapat ang mga anak, Panginoon, ng mga kabataan ito ay maging pagpapala sa kanilang mga magulang. Salamat po sa gabi nito sa iyo po, Panginoon, yung pinakamataas na papuri, pagluwalhati sa salamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Ibinigay para mapalaki ang inyong mga anak. So, nandun na nalulugod ang Panginoon sapagkat makikita po natin ang ating mga anak ay nagpapatuloy at kumikilala sa Panginoon. Amen? So, sa gabi ito po, patuloy na magtiwala po tayo sa Panginoon sapagkat wala pong imposible sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, sabi nga, tayo po ba ay nagmamahal sa Panginoon? Amen. So, kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, ibig sabihin lang nun, tayo ay anak ng Diyos. Amen. So, sa gabing ito, sige po tayo ay tumayo. Yan. Bago po natin simulan ang ating event na ito, tayo po ay umawit at magpuri sa Panginoon. Tayo po may handa na. Amen. Hallelujah. Sige po, malaya po tayo pa. Yung magdala tayo sa Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kaya may
aming mga anak na lumalapit sa iyo, Panginoon, na nakakaranas ng kabigatan, mga pagsubok, problema, panghihina, Lord, ikaw na patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Dalangin ko at maging sa bawat nakakapakinig, Panginoon. Lord, kumano yung kapangyarihan mo sa gabi nito. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Sa Diyos Ama, ika'y lumapit na. Lord, lumapit po tayo sa Panginoon. Kabiguan, kalungkutan, ay papawiin niya. Bawat pangakuan, dugong inigis niya. Sa iyo'y alay upang lumapit ka. Buhay na handog mo, biyayang niyang isupan, natagapin ito sa labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita. Sa iyo'y alay upang lumapit ka. Sige po, pagpuri po tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus, sa kanilang pag-ibig. Ika'y lumapit ka. Kabiguan, kalungkutan, ay papawiin niya. Bawat pangakuan, dugong binibis niya. Sa iyo'y alay upang lumapit ka. Sa gabi nito, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay para sa Panginoon? Sapagkat nais ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Ang Diyos hindi maiksi ang Kanyang mga kamay para putin ang bawat lumalapit sa Kanya. Kaya sa oras pong ito, huwag po tayo mahirap lumapit sa Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon ay tayo lumapit sa Kanya. Kaya sa gabi pong ito, itaas po natin ang ating mga kamay, purihin po natin ang Panginoon. Sabihin natin ang ating hinain sa Panginoon. Sapagkat sabi niya sa kanyang salita, nakahanda akong tigdig ang dalangin ng aking bayan. Kung tayo lumalapit sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Sa Diyos Ama, ika'y lumapit na. Kabiguan, kalungkutan, ay papawiin niya.
espiritual, mabuksan ang kanilang mga espiritual na paninig, espiritual na puso, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa bawat isa sa amin sa gabi nito at walang ibang maparangalan kundi ikaw lamang. Ito po yung aming dinadalangin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Pwede na po tayo umupo. Okay po, tama po. Palakpakan po natin si tatay. Tama daw po. Na kung ano ang puno, yun din ang bunga. Tama. Bakit po? Yun ang kinakailangan. Ano po? Kapag tayo nagtanim ng santol, ang magiging bunga ay santol. Okay po. Pan po, tungkol dun sa ang magulang, ang pagmamahal ng isang magulang ay parang kandila. Parang mali. Okay po. Sige po. Ang kandila ay bilang ilaw. Opo. Tama na ng kandila. Para sa liwanag. Nagbibigay ng liwanag po. Kaya hindi ako nag-ano na kailangan matulang ng pagmamahal sa Amen. kahit anong galit kasi hindi pwedeng mawala yun. Amen. Kahit anong galing sa magulang sa anak ay hindi daw. Ang ate ay po. Pinag-iwanag sa iyo mga anak. Kahit po yan ay matunaw, ika nga, hindi po kailanman nawala ang pagmamahal ng magulang sa iyo. Amen. Kahit natutunaw, nasasaktan, pero hindi nawawala ng linga sa pagmamahal sa mga anak. Amen. Salamat po. Isa pa po, isang araw, alaala na lang ang mga payo ng iyong magulang at mga lolo. Lolo. Opo. Bakit? Siguro dahil po, hindi man po natin, ayan, darating at darating din po yung time na, yun, iiwanan din po, ayan, dadating din po yung time na hindi na po natin sila makakasama. Kaya yun, magiging alaala na lang po yung mga advice nila. Kung minsan po, di ba nag-a-advise yung mga parents, kung minsan, akala din po ng mga parents, eh, para sa amin po, nasa amin naman po yun. Siguro akala nyo lang hindi namin na-appreciate. Ayan, pero yung totoo po, dinadala po namin yun. Na-appreciate po yung mga sinasabi ninyo sa amin. Ayun, gusto ko lang pong malaman ninyo na yung mga advice nyo, ginagawa naman po namin. Ayun po. Thank you po. Thank you po. Nakpakan natin si Ate Angie. Na lang ang mga payo ng magulang. Totoo po yun. Sa panahon po ngayon na meron na po akong sarili kong pamilya, yung mga advice ko ng nanay na dati hindi po namin pinapakinggan, yung mga ganito, ganyan. Ngayon po, nararanasan ko na po siya at nasasabi ko na po siya sa mga anak ko ngayon. Kaya sa mga bata po na advice ko lang po, pakinggan po natin yung mga magulang natin. Hanggat nandyan pa po sila sa tabi natin, yung mga aral at sinasabi talaga po, kailangan ay sundin po talaga. Kasi darating at darating din po talaga yung time na mararanasan ko talaga. Amen. Malakpakan natin si Ate Rose. Napakaganda po. Alam nyo, malimit lang na ang pangyayaring malimit na na-appreciate ng magulang ang kanyang ina. Anong pangyayari yon? Kapag bihirang-bihira pong mangyari yung mga ganitong pagkakataon, kaya sayang naman po sa mga kabataan na nandito ngayon wala ang kanilang nanay. Kaya dahil kailangan i-appreciate, salamat po, nandito po ang inay. Kasi kailangan natin silang i-appreciate, ipadama sa kanila ang ating pagmamahal, hindi lang yung patay na, kasi pag patay na sila, kahit pa isang taon tayo umiiyak o ako mag-post man tayo sa Facebook ng puno-puno na kung ano-ano, hindi na yun naririnig ng mga patay na.
ng mga mahal natin sa buhay. Kaya thank you po sa mga nandito po ngayon. Ay ito po ipaparamdam ng inyong mga apo, ng inyong mga anak, yung kanilang ang aming appreciation po sa inyo. Kaya totoo na isang araw, tunay po na alaala na lang ang mga payo ng ating mga magulang. Yung mga payo ninyo sa amin, ganun din po yung sa aming mga anak, yun po ay alaala na lang po. Isa pa po, naniniwala ka bang ang pagsasama ng magulang at anak ay hindi forever? Opo. Bakit? Kasi minsan na hindi mo akalain na yan na kakaroon ka na ng asawa at anak mo na minsan ay hindi mo akalain na wala ka sa bahay niyo pero hindi mo alam na may sakit na yung nanay mo o yung yung mga magulang mo. Tapos hindi mo alam na Nawawala na pala sila. Opo. Okay? Thank you, Dad. Ang pagsasama ng hindi forever. Amen? Amen. Ito ay, sabi, biblical din po ito na iiwan ng anak ang kanyang magulang. Kaya habang nakakasama pa po natin ang ating mga magulang, ay sulitin na po natin ito. Paramdam natin ang ating pagmamahal sa kanila. Patrick, pwede kitang matanong, ang pagsasama ng magulang at anak o ang lolo at lola tiyahin ay hindi forever. Siyempre po, yung hindi po. Dahil kahit anong pilit natin, talagang may katapusan ng buhay ng tao. Tapos, hindi mo mapipigilan ng ang paghihiwalay ng mo sa iyong magulang kasi may hangganan ng buhay ng tao. Kukunin niya ni Lord kasi siya ang nagbigay niya. Amen. O, palakpakan po natin si Patrick. Dahil ang magulang at ang anak, mayroong mga bagay na kahit gusto natin ay hindi natin control. Amen po doon. Kaya ito po ay pwede kong pakipatay ang ilaw at Praise. Ayan, sa lolo po at sa lola. Ayan, at saka sa inay. Thank you po. Ayan, thank you po kasi nandyan kayo. Ayan, lumaki po ako talaga ako ng walang tatay. Pero hindi ko po yung, alam mo yun, hindi mo naramdaman na, or hindi mo na feel na wala kang tatay habang lumalaki ka. Kasi yung love po nila, parang ando na sapat na. Para hindi mo hanapin yung mga bagay na, or yung mga taong wala. Ayan, thank you po. And salamat po sa pagkukup po sa amin ng ate simula pagkabata namin. At salamat po kasi naririto po kayo ngayon na yun po yung palagi kong prayer sa Lord na makasama ko din po kayo na makasama ko po kayong mag-serve. Kasi hindi po natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin. Minsan nahihirapan akong mag-share. Nandun yung takot. Pero, yun nga, lahat naman ng bagay is may tamang panahon. At salamat sa Lord kasi nandiyan kayo. At I pray po na ito po yung maging simula ng pagsasama po natin ng paglilingkod sa Panginoon. Habang malakas pa po kayo, habang andito pa po tayo. And gusto ko pong ma-experience na makasama po kayo sa paglilingkod sa Lord. Thank you po sa lahat. Amen. Sunod po si Ate Carl. Yun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At
sabi nga ay kulang yung kulang yung word na salamat kasi kala ko hindi ako iiyak. So, yun. Sobrang, yun, na-appreciate ko po yung sakripisyo, yung pag-aalaga, yung lakas na ibigay niyo po sa akin, sa pagpapalaki sa akin. At, yun, kagaya ni Ate Jean, hindi ko rin naranasan na parang wala akong tunay na ama't ina. Kasi nandyan kayo. Sobrang nagpapasok naman po ako kasi yun, nandun na yung mga paalala niyo sa akin. Yung tinitis niyo yung ugali ko ngayon. At yun, patuloy na dinadalain ko din sa Panginoon na yan, maging magkakasama tayo sa paglilingkod at lumalim pa yung pagkakalala natin sa Panginoon. Kasi nga darating yung araw na sabi nga tayo mawala dito sa mundo at yun ang totoo. Kaya hanggang may pagkakataon na sabi nga, kilalanin natin ang Diyos, pagbalik loob tayo sa Panginoon. Yun lang naman po yung kailangan natin bilang mga tao dito sa mundo. At yun, na-appreciate ko po kayo na tuwing kapag kami sa gawain pupunta, yun, hindi niyo po kami pinipigilan at nandun na sobrang nakaka-bless po dahil yung sinusuportahan niyo po kami sa aking pag-aaral, sa lahat ng ginagawa sa araw-araw. Yun. So, yun po. Salamat po at mahal na mahal po kayo. Nagpapasalamat po ako kasi nagpapasalamat po ako kasi Okay lang yan. kasi kahit nagpapasalamat po ako sa inay kasi mula pagkabata ko, inalagaan niya ako kahit wala si Papa, wala si Mama. Kahit masyado akong maluwa sa kanila, nandun na, inaalagaan pa rin nila ako na ayun, sobrang walang sawang pagpasalamat ko sa kanila kasi kahit sobrang pasaway ko, kahit ang dami kong mistakes na ginagawa sa kanila, pero nandun na yung pagmamahal na binibigay nila sa akin. Hindi ko alam kung paano kasi pero pinag-pray ko sa Lord na pagkatapos tapos lang ako ng pag-aaral, ay susuklian ko yung mga paghihirap na ginawa nila sa akin. Lalo na kahit wala yung papa ko, wala yung mama ko, kahit kami na lang ng kapatid ko yung nandun. Pero nandun na yung pagmamahal nila na binibigay nila sa amin. Kahit nandun na ang dami namin hinihingi sa kanila na mga luho, nandun na yung binibigay pa rin nila sa amin kahit wala na sila. Tas lahat ng bagay na hindi nila kayang ibigay sa amin, nandun ang ginagawa nila ng paraan. Tapos minsan, nasasagot ko sila ng hindi tama. Nandun na, parang naano ko sa sarili ko na parang
ano sa sarili ko na, ay bakit ganito ako, nahihiya ako kasi yung ibang bata, iba sa kanilang mga magulang na ako, minsan sasagot ko sila pag hindi nila bibigay yung gusto ko. Yun lang po. Sa kanyang lola. Ako po yan. Nagpapasalamat po sa aking inay na na nagpalaki po sa akin yung nung yung umalis po wala po mga mga gulang, siya po ang nagpalaki sa akin. Tapos siya po yung nagpapaaral sa akin. Nagpapasalamat po ako dahil ginabayan niya po ako sa aking paglaki. Hindi po ako napapabarkada. Tuturuan din po ako ng magandang asal at bingi po ng tawag sa inay kasi minsan po yung nasasagot ko po siya. Tapos minsan po hindi po ako sumusunod. Bibingi-bingihan, gano'n. Na-appreciate ko po yung mga ginagawa niya sa akin. Kayo po yung nagpapabawal sa akin pag wala pong maibigay yung kayo po yung nagpapakal sa akin, kayo nagbibigay ng baon sa akin. Tapos pag may kailangan ako sa school, kayo yung nagpo-provide sa akin. Hindi po kayo maasa kay mama na nahihirapan din naman po dun sa ibang bansa. Tapos papasalamat din po sa aking mga tita na gumagabay sa akin, na lagi po ako sinasabihan kapag po ako may mga maling ginagawa, pinapalo. Pero hindi po ako nagtatanim ng galit sa kanila kapag po ako nasasabihan. Ginagabayan niya po nila ako sa akin sa paglilingkod ko, hindi po ako nawawala. Kasi kung wala po sila dyan, sigurado po na ako napariwara na, tas nasa barkadahan. Yun lang po. Sunod ay si Reynan. Lumaki din po sa kanyang tita. Tita naman po. Nagpapasalamat po ako sa aking tita na nag-alaga po sa amin. Na kahit malayo na, kahit bata po ako wala na po ang aking ina po. Na kahit malayo po ang aming papa na minsan lang po umuwi, nag-aalaga po sa akin, na kahit po ako nagpapasaway, naruga pa rin po ako ng tita. Nagsasabihin mo sa tita. Tita, maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin sa araw-araw mo. Kahit wala na po ang magulang kayo po ang nag-aaruga sa akin at na kahit po ang nagpapasawa sa inyo at nasasagot ko po kayo. Thank you, Reynan. Palakpakan natin si Reynan. Thank you po. At ayun. O, diba? Na-realize nyo na ngayon. At lagi nating tatandaan na sa isang araw, alaala na lang ang mga bagay na iyon. Amen? Privilege na rin po ito na pasasalamatan ko na rin po ang inay, ang biyanan, kahit na wala po akong magulang dito, kamag-anak, pero napunan po nila yung kasabikan ko sa pamilya. Bilang isang puso ay, pero salamat na binigyan ako ng Diyos ng dalawang ina, tsaka mabuting asawa. Kaya yun po, nako-comfort po ako. Kahit na malayo ako sa aking mga
Salamat Inay, kahit na hindi po ako showy at saka expressive sa social media. Salamat sa inyong paggabay po sa amin. Salamat sa pag-aalaga sa aking mga anak. Salamat po na maasahan po namin kayo lagi. Hindi po kayo nagkulang sa amin. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin at sa akin po. Thank you po. Siguro ay hindi po kasi po ako nagpo-post sa mga social media na so happy birthday po ina ganito. Hindi po ako ganung tao, nagpasensyahan na po ako. Pero ito po ay napakagandang pagkakataon na express ko po ang aking pag-appreciate sa inyo, mamahal sa inyo at thank you po. Wala na po ba sa aking asawa? Meron ka pang sasabihin? Maikli lang naman po itong paalala ng Panginoon na ating pag-aaralan sa aklat ng Ephesians chapter sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi siya mapapahama. Nakatunghay ang Panginoon sa atin. Alam niya ang laman ng puso natin, maging ang kaisipan natin. Sabi nga ng inawit natin kanina, lumapit tayo sa Diyos. Siya ay all-knowing God. Wala tayong maililihim sa Kanya. Lahat ay lantad. Lahat alam ng Panginoon yung struggle natin, yung struggle mo, kalungkutan mo, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya. Alam yan lahat ng Panginoon. Sama-sama tayo magtiwala sa Kanya. Itiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Tanggapin natin siya upang maghari siya sa atin. Sundan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Diyos, Ama. Aming Diyos. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sa oras na ito, Sa oras na kinikilala kita kinikilala kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. sariling tagapagligtas. Humihingi po ako ng tawad. Hingi po ako ng tawad. Kahabagan niyo po ako. Kahabagan niyo po. Marami po akong pagkukulang Marami po ang mula sa aking pagkabata hanggang sa ngayon. Marami po akong pagkukulang sa aking mga anak, sa aking mga mahal sa buhay. Sa panahon o sa pagkakataon ito ay humihingi ako ng iyong habag at pagpapatawad. Salamat po Panginoon na kayo po yung Diyos na mapagpatawad at dalangin ko po, isulat niyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sabihin po natin, isulat niyo po sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Salamat sa iyong pagmamahal na aking tinanggap sa oras na ito. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, sabi po ng iyong mga salita, ang isang kaluluwang naligtas ay libu-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Lord, hindi lang po iisa. Salamat Panginoon sa gabing ito na iyong itinakda para sa kanila upang sila ay kikilala sa iyo. Kilalanin kanila ng buong puso, Panginoon. Na katulad ng Panginoon na iyong sinabi, katulad sa iyong sinabi sa aklat ng Ezekiel, bigyan mo kami ng bagong puso, bagong espiritu. Pagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon, ang bagong puso, bagong espiritu na nagmula sa iyo. At sa gabing ito, Lord, mula sa gabing ito, mayroon po kayong gagawin. Mayroon po kayong ipagpakilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sila at ang kanilang buong sambayan ay maliligtas. Salamat, Panginoon, ang kanilang pangalan ay isinulat na sa aklat ng buhay. Ito po, Panginoon, ang kanilang simula sapagkat nabuksan ang kanilang espiritual na puso, espiritual na pandinig, espiritual na buhay, hindi nila nakakalimutan ang iyong mga pangako at iyong mga salita na kanilang tinanggap sa gabi nito. Sa iyo ang lahat ng papuring pasasalamat
sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Building! Ano kaya? Semento? Pwede? Ginagawa ng tao! Tinitirhan ng tao! Oh! Bahay! Okay, nahulaan. Okay. O, next. Ito naman grupo ito. Okay? Okay, at sino ang yung ano lang sa Israel? Galing natin yung mahula. Galing yung mahula, ha? Ano na, ipakita ko po sa kanila yung nasa likod. Okay? Okay. Oh, nakita niya? Okay. Oh, ngayon, Lola, sige po, manghula kayo. O, sasama sila. Ano yun to? Bagay? Tao? Oo. Oo. Parte? Pwede. Ta? Hindi. Hindi. Tawag mo sa tao. Ay, ibig kayo pa, boy! Kausapin siya. Tao, bagay, ano ba? Ah, tao. Tao. Pangalan ng tao. Lalaki? Oo, lalaki. Pagsigaw. Pangalan? Oh, pwede. Oo. Tawag ba yan sa lalaki? Tawag na lalaki. Oo. Ayan, tawag sa lalaki. Ano tawag sa lalaki? Tawag? Mayaman? Ang clue para yan sa pamilya. Para sa pamilya daw. Pamilya. Ama. Ina. Anak. Ang galing! Galing naman, nakapasigaw-win ako. Oh, parang nagka-challenge na dito. Nagka-challenge ha? Inaiubos mo na. Okay, next. Sino ang mahula ulit? Ikaw mahula. Sino hula kayo?
Okay, ready? Pakita! Pakita! Ngayon, may ano na tayo ha, magdi-disqualify na kapag nagsabi ng dalawa, dapat oo, hindi, pwede. Okay. Next natin. Okay, sige, nice. Alright. Gamchan. Ulan. Ulan po. Sakina. Water jar. Baso. Kitchen. Asa. Baso. Kutsara. Hindi. Tawag. Sanda. Hindi. Ano? Oh, clue! Ang clue, bibigyan ko muna ng clue. Niluluto. Ha? Ang tinitimpla. Ayaw ka na. Kape. Okay, next. Okay, sino pa ba? Sino pa? Nagtag ko kasi nakakabagsak. Taligo, taligo. Okay. Ready? Sab, ano na, pakita mo na. Oh, walang sasalita ha. Okay. Sige, kausapin mo na. Ano? Kakay? Ano? Sabi niyo bagay. Ako ba? Tao? Pagkain? Kain? Saging? Barbecue? Isa-isahin niyo lahat na tinuluto niyo. Ay! Oo, hindi pwede na. Itlog? May itlog. Dinukan? Okay. Anak, uy! Ay, ulang yung Okay. Go! Ulang! Ay, Mami? sabihin niyo kung manok, baboy, wala pa! Sabihin niyo lahat ng ulam! Luto nga, dapat luto. Sabihin niyo lahat ng ulam! Ang luto ay... Alam niya, dinugan lahat! Masarap! Wait lang, huwag niyong biglain. Natulong na ang mga kalaban, oh. Pwede rin yung lutuin nyo. Masarap yun! Okay! Lahat na ng tinda niya ay isa-isa. Okay, sino nito una? Sino nito una? Ang aso. Nakanta. Okay.
Sige po, pwede nyo lang ibigay ang ating simple gift para sa ating mga nanay. Ayan. Say thank you. Pwede po natin i-hug sila kung wala dito ang kanilang mga anak. Maraming salamat po. Ayan. Tanggapin niyo po ang aming simple pasasalamat sa inyo. Ayan. Muli po, mga kabataan, sabay-sabay nating pasalamatan ang ating mga magulang. 1, 2, 3. Maraming salamat po! Palakpakan naman natin ang ating mga parents. Ayan. Maraming salamat po. At kung nais nyo pa pong kumain, pwede pa po, meron pa po tayong mga pagkain dito. Noon, sa buhay ng bawat isa. At salamat din sa aking classmate na ang bilis naman nakapag-set up agad ng lights. Akala ko dahil idadalawan naman yung ilaw natin tapos merong event. Sabi ko ay paano kaya to, pero nung nakontak ko naman yung aking classmate ay okay naman agad. Pasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Lord, ang buhay nawa ng bawat isa sa amin ay laging nakasalig sa iyo. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa aming pag-uwi at sa aming pansamantalang pagkakahiwa-hiwalay. Ang iyo pong divine protection and mantle covering ay patuloy pong makaranasan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. I speak prosperity, I speak healing, I speak victory, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At Lord, patuloy, Panginoon, ang isang buhay na ganap at kasiyasiya ay patuloy pong maranasan ng bawat isang nananampalataya at tunay na sumusunod sa iyo sa lugar nito at sa mga oras nito. Salamat po sa inyong papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Salamat po. God bless po sa ating lahat.